Good morning mga maninay. So mga onda ay taog balot na ako'y balot diri nga gi lungag ko duha ka buok, and I hope nga dili ni siya baho. Actually dili siya baho, ginasimhutan na nako siya and dili siya baho. So wala siya itlog balot Pinoy siya, Pinoy muni gitawag. Ay wala siya itlog ano ka ba maninay, wala siya piso, so it means ano siya kanang Pinoy. Oh, like that. Dili na siya baho ha. Hindi siya baho. Kay Bisaya man guni siya mo nang yellow. And then ang iyang igyok ba? Wa siya mahimong piso kay ang iyang egg yolk is kuan siya. Scramble. Yan. So yummy. Ato ning tanaw ng isa og di ba ni siya baho. Parehara siya. Ako mo guni siyang gi ana-ana ka ganyan gi shake kay mutingog man siya. Nangutana ko nila ni mama kung baho ba o dili kay tingog man. So niingon si mama nga kanang malalaman mo daw na mabaho yung itlog kung paglagay mo sa tubig lumutang yung itlog. Yun po yung palatandaan na mabaho yung itlog. Kaya pag nag-ano kayo ng itlog ng mga manok ninyo tapos nilagay nyo sa tubig at lumutang, naku, wag nyo nang lutuin dahil mabaho yan. Tatlo to sila mga maninay. Yung isa may ano siguro yun, may sisiw, balot yun kasi hindi siya tumutunog pag sinishake ko kanina. And then medyo may basag siya. Kaya nung inamoy ko parang ano na siya, smell something. So muna ni siya karon. Tanawa ang iyahang kuan mo nang dili gid siya mahimo nga piso. Na siya gamay oh. Pero wa siya nahimo. So naisuka dere with lemon. Sausawan. Ingon ani ka kuan pag naa kay mga manok pinuhi, malibre jud ka sa itlog. Patag ko siya. Dumikit yung ano niya, yung laman niya sa shell ng ano. So update nga po pala ng kamay ko mga maninay, hindi na siya masyadong manhid, so medyo gumaling na siguro yung sugat niya sa ilalim. Sana nga po ay bumalik pa sa normal. So yummy. Tapos guys, i-update ko kayo sa mulberry. So may papakita ko sa inyo sa mulberry, update po na mulberry. Alam kong hindi pa, wala pang ugat yung mulberry, pero ipapakita ko sa inyo kung anong progress ng mulberry na tinanim ko mga maninay. So masisiyahan ka talaga pag ikaw yung nagtanim tapos ganito yung makikita mo. Tapos lupit ko muna to. Tapos tinawagan ako ni Maya Mia kagahapon mga maninay. Ay kagabi mga 10 PM.
More than 10 PM tumawag sa akin. Oh, puro kalukuhan talaga tong si Mayamia. Pakita ko sa inyo kung anong itsura niya pag tumatawag yan sa akin. Ganon siya kaluka. Pag ako yung tinawagan niya or pag ako tumawag sa kanya, ganun yung ginagawa niya lagi. Minsan iba yung kalukuhan niya. Kaya I'm so proud that I have Mayamia in my life. Nee, charits! Mainggit ang mainggit. So ngayon, papakita ko na sa inyo mga maninay kung ano yung progress ng aking mulberry. Sobra akong nasiyahan sa nakita ko na update sa aking mulberry. So eto mga maninay, oh, mahaba na po yung salingsing. Oh, ayan. Tapos ipakita ko sa inyo ng malapitan yung mulberry. Para kung meron kayong mga mulberry dyan, may nalalaman kayong mga mulberry, baka magustuhan yung magtanim ng mulberry mga maninay. Nakikita niyo mga maninay, ito, yan po ang bunga ng mulberry. Yan, bunga na po yan mga maninay. Yan oh. Oh, ayan, ito. Ayan, bunga na po yan ng mulberry. So yan po yung sinasabi ni Eden sa akin na kapag daw nagsalingsing na yung mulberry, kasunod may kasabay na yan na bunga na lalabas. So eto na nga po, naniniwala na nga po talaga ako. Eto na nga po. So ang kagandahan sa mulberry mga maninay, kahit na hindi pa siya nakaugat, basta't meron yang possible na sanga, meron ng possible ba yung lumalabas na, nag-action na lumabas na like ganito oh. Ganito, makikita nyo yan. Asa na yung kamay ko? Ayan, ito. O, makikita nyo yan, ito. O, pag meron ng ganyan, so posible na meron talagang sanga na lalabas. Tapos kasabay na ng sanga yung bunga. So bawat dahon meron siyang bunga. Sa bawat dahon meron siyang bunga. Ayan o. Pakita ko sa inyo. Ayan o. Makikita ano yan. Tapos ito, bunga na yan. Yung mga maliliit na yan. So bukas, ang gagawin ko bukas, anuling ako bukas mga maninay or either mamaya. Ay, ano to? O, tapos dalhin ko tong mga magdala ako ng mulberry na seedlings, yung buhay na. Magtanim ako doon sa anuling, doon sa harapan di bali, yung sa pinaka naaarawan ba. Merong part doon na nasisikatan talaga siya ng araw hanggang tanghali. So next, maglinis pala ako ng lupa. Tanggalan ko ng damo yung dito na side para dito ko itanim yung grapes. And kasi ilang piraso lang naman yung grapes. Tago magkaante. Na-distract. Ay, di man mo angay magtago. Ang daming tawa-tawa dito oh, sa harapan ng bahay namin. Ito oh.
Ngisi-ngisi. Kunti na lang. Ayan. Tapos na rin. So, pwede ko nang itanim yung aking grapes ngayon mga maninay dahil tapos ko nang linisin yung dito na area. Asan yung itanim? Ani? Kamay naman ang grapes.
Ayan. Ano? Kasi Naman ako vlog di tan-aw biya nang hindi pa kasubag ko. Ang sira ko na kala mo guys. Ay kala mo guys. Ako ay kadag ko ba sa tubod pero aman. Pero tao. Pero bukat man hinday uy. Ay wala kay sundang ya. Wala ko sundang dala. buhi man na. Bukat uy guys. Lagi buhi man. Bukat gani. Usok. Iusok. Agoy. Asa uy. Ay dala. Yo kaya ako ra putol-putol. Ay dala na nalinsing na. Sumukot-kot kog bangag mga maninay para sa grapes. Kalat naman ko. Subukan ko dito itanim yung grapes kung mabuhay ba. Sana po ay mabuhay mga maninay. Para hindi sayang yung pagdala ko. Subukan natin. Diba yung lupa sa Davao oh, parang ano ba? Ayan oh, parang itat. Ang sama mo maninay. Parang itat yung itsura ng ano sa Davao. So dapat talaga meron siyang anuhan. Meron siyang ayan. Okay, so tapos yung isa doon. Ano lang kasi to, itong piraso lang yung grapes na natira kasi tatlo yata yung kay Maya Mia. Binigay ko kay Maya Mia. So 2 meters daw yung layo ng bawat puno ng grapes. Grabe yung pawis ko mga maninay. Tapos dito yung isa. Dito. Tapos parang clay yung lupa sa ano? Davao.
Ayan. So yung tatlo naman ay dito sa papunta doon. So ayan na guys, nakapagtanim na ako ng grapes. So magawa na naman ako, butas na naman ako dito guys. Magbutas na naman ako dito para lagyan ko ng poste para kapitan sa barbed wire. Para hindi maapak-apakan yung grapes na tinanim ko dito mga maninay. Tama na po yan. So eto na mga maninay, na itanim ko na po yung grapes. So 5 piraso lang po yung tinanim ko dito. Tapos nakalagay na rin ako ng poste dyan para kapitan ng barbed wire. Para hindi malakad-lakaran ng mga bata ba yung yung tawag nito. Hindi maapakan yung aking tinanim na grapes dahil daanan pa naman yan dyan, oh. Grabe. Pinagpawisan, tumulo talaga yung pawis ko. So ngayon mga maninay ay magtanggal ako nitong barbed wire para aray. Ano mo? Ilabat sa aking grapes. Ang pixel murag na sa butanganan sa kaldirin.
Tapos na po ako tanim ng 5 pirasong grapes. Tapos nadiligan ko na rin para basa yung lupa ba. Nilagyan ko lang siya ng barbwire mga maninay, isang ikot lang para hindi maapak-apakan ng mga bata pag naglalaro sila. Sana po ay mabuhay yung aking tawag nito, grapes na tinanim. Nakakapagod. Inambon na tayo, palamig muna tayo. Sobrang init ng panahon. Sarap ng malamig na tubig. Puntahan natin si Plo-Plo mga maninay. Andito siya. Nagputol ng saging. Dili bugtok ya? Ha? Bugtok? We. Lampasin ni dani imong kuan o. Imong limon. Imong orange. Bugtok? Nahinugan na? Bugtok. Aray. Agay. Sayang nga man sa taas. Naabugtok gid ya. Bugtok na. Sayang nga guys, oy bugtok. Sapsapi gagmay ang lubot. Pilihan. Mapilian na oy. Oh. Kanang lubot niya mo'y sapsapi. Bugtok. May pili lang yung saging. Kana dili. Dia. Pilian na lang guys. Kasi bugtok. Dili. Merong napili mga maninay. Ayan oh, dili na siya bugtok. Dele. Pero di siya masyadong burir mga maninay, bugtok. Na oh, kunti lang yung bugtok. Kaya may mapili siya. Kana bugtok sila na tanan. Hindi. So eto daw mga maninay, sabi ni Plo-Plo, orange daw to. Hindi daw to lemon, orange. Lampasin niya, okay, kuan na ya. So ano siya, 4 na puno. Nandun yung iba. Saya nga atong abana nga nakuan daot da. Dati malinis pa to dito. Wala na. Puro bugtok. Nakapili. Diya, usap-sapa tanan. Wala na.
Kunti lang yung napili. Kuha ako ng sako. Lagyan natin ng saging. Bugtok. Ito, may sako na maliit dito. Dito natin ilagay. Eto, mayroon pong saging napili. May napili konti. Siguro mga umabot din siguro, ay hindi umabot ng 20 yung dili bugtok na saging. Ganun talaga yung saging mga maninay pag nag-start ng magburir. Talagang matagal pa wala yung burir. Minsan yung iba pinapatay na nila pag kinain na ng bugtok, bunsalo or unsay tawag na sa inyo. Ayan. Libre na yung isang kainan ng saging. Ayan. Gilampasan ni Plo-Plo ang iyahang orange. Hinog nga kakao oh. Pati kakao burir. Medyo matagal-tagal din kami hindi nakaharvest ng saging. Kasi gawa nung bagyo na, anong bagyo yun? Nung nakaraan na nagbagyo. Na halos inubos lahat yung saging namin na may bunga. Konti lang ang dili bugtok.